Naluloka ako dito sa nangyayari sa hearing sa Kongreso. Grabe talaga. Ang isang bandal na gano'n, milyon yan. So ilan yan lahat? Ang dami. May kanya-kanyang sila, nakaganyan-ganyan kumpul-kumpul. Yes, mga katimabetable, habang nagbablog po kami nanonood ng nangyayaring hearing dyan sa Kongreso sa ngayong September, ano na ba ngayon? September 9. Katatapos lang ng birthday ng ating Mama Mary noong September 8, no? So anyway, tayo magbabalita tungkol dito kay sa mga Liscan fans, kasi alam ko marami rin ako mga subscribers na mga Liscan fans like sa Soberano and Enrique Hill. Ang dami naman pera niyan doon. Ano ba yan? Daan. Pasigaw ako bigla. Anyway, yun na nga, simula nga po maglabas po ng kanyang bahagi sa isang podcast itong si Liza, na interview siya at naibahagi nga niya yung kanyang hindi magandang karanasan nung siya'y bata, na nagkaroon siya ng mga traumatic experiences sa supposedly ay kinikilala niyang or tumayong parang second father niya doon sa Amerika, kasi nung maghiwalay daw po yung parents niya at naiwan sila magkapatid, yung kapatid niyang lalaki mas bunso sa kanya, nakaranas nga sila ng sobrang hirap, tapos parang na-abandon sila dahil from America, parang ano tawag doon sa napabalik ng bansa, na-deport ang kanyang tatay. And yun nga, kung kani-kanino nga sila nanirahan, hanggang parang naalala ko may pinasasalamatan sila isa na parang kaibigan ng mama niya, kung saan yun ang parang kumukup sa kanila. And then hanggang makarating na nga siya ng Philippines, makabalik siya dito at na-discover nga siya para maging artista. At there is history nga na sumikat siya, nagkaroon siya ng love team, nabigyan siya ng pagkakataon sa maraming aspeto ng showbiz. Isa siya sa talagang tinitingala ng mga nakaraang taon, at talaga namang isa rin sa may pinakamagandang mukha, na talagang mag-a-agree naman ako na may makeup or without makeup, napakaganda ni Liza Soberano. At naging natin yan, minahal natin yan dahil nga kay Ken. Kami kasi talaga mas bias kami, ang bias namin ay si Enrique Hill, na naging baby namin, inaalaga namin. Pero syempre nung maging sila, syempre sinuportahan na din namin si Liza. Kahit pa nga may mga issue rin siya dito kay OG Diaz na dati niyang manager. And naunawaan natin siya at naiintindihan ng kanyang mga gustong mangyari o maganap sa kanyang career. Kaya nga nung napanood ko siya noon sa yung pinagmamalaking pelikulang yung Lisa Frankenstein something na first venture niya sa Hollywood, sa US, talagang nakakatuwa, maganda, very very impressive yung role niya. Major role siyang matatawag, kahit sabi mong support siya dun sa pinakabida, pero ang ganda ng niya, na sabi ko nga, hindi naman siya nalalayo sa mga magagandang foreign stars or celebrities, kasi magaling siya, tsaka mahusay siyang umarte. But syempre hindi nga ganun ka iba nga yung kultura ang Hollywood filmmaking kaysa dito sa kultura na pag may proyekto, kunwari si Lisang ginawang nagtagumpay, may kasunod agad at talagang lalabas siya sa napakarami ibang projects. But in Hollywood, it's different. Kaya of late, na inamin na rin niya finally, last just July ba ito, August ba ito, doon na may lumang interview pa nga si Kuya Boy Abunda sa kanila na tungkol sa naging hiwalayan nila ni Enrique Hill. Tapos 'di ba, kami naman dito, kung natatandaan ng ating mga Liscan fans, lagi namin sinasabi na kami may direct contact at daming nakakausap namin ng mga malalapit kay Enrique rin. At talagang nakikita kasi may mga ebidensya na nandoon, pumupunta pa si Enrique sa bahay ni si Liza and vice versa. So kasi ganun yung naging intact yung kanilang relationship bilang siguro close friends, pati na rin doon sa mga common friends nilang nakakasama nila. But the thing is, ako personally nalaman ko na lang yung issue na yan siguro mga early 2024, early 2024, nung nagpunta kami sa Amerika at may mga kaibigan si dating handler ni Enrique at saka ni Liza na na-meet namin dun sa Amerika na nagkukwento na talaga nagkahiwalay na sila. So that was early. Kailan ba kami nag-abroad? February, March 2024. So kung nalaman na namin yun, tama nga naman, 2023, kasi parang mid-2023 pa na balita yun or something like that. But the thing is, tapos na yan.
mukhang natanggap naman na yan ni Enrique, natanggap na rin naman yan ni Liza na ang dami-daming pinagdaanan din naman ng mga proseso dahil 'di ba simula nung pandemic nasa poder siya ni James Reeds, na si James Reeds ngayon who would have thought na makakasama na at magkakaroon sila ng project ni Catherine Bernardo. Tapos si James Reeds James Reed na ka-love team din naman ni Nadine Lucy na nabuwag na din. So kahit nga yung Kathniel na akala natin na tibay-tibay, nabuwag na rin. So sila yung tatlong love teams sa Philippine show business, lalo sa particular sa Kapamilya Network, na talagang limpak-limpak ang naiambag sa kaban ng mga istasyon na to at sa kanilang kayamanan na personally na rin mismo. Pero yun na nga, since ma-involve si Liza sa ganun, tapos na, di ba, na-link pa siya dun sa kay Jeff O. Nalilimutan ko ang mga apelyido bilang hindi naman sila regular. Si Jeff O na intriga na hindi natin alam kung hanggang ngayon ay may ugnayan pa sila, na hinahabol nga din ni James, etc. Pero sa lahat ng ito, hindi nga nagsasalita si Enrique, hindi nga siya nagbigay na ng komento after ngang lumabas in public na nagkahiwalay na sila as early as 2023. Diba? At pumutok lang ito nitong 2025 na makikita natin yung respetuhan. And now, nababalitaan natin itong si Enrique naman ay medyo na-involved dito sa isang dating beauty queen from New Zealand na artista rin dito sa Philippines, si Frankie Russell, na may mga sightings sa kanila na napapadala siya ang kanilang mga out of town mga trips, lalong-lalo na yung pag nagsi-sea diving sila. So, yan ang mga ganap ngayon na sa mga Lizcan fans, syempre malungkot. Nalulungkot ako kasi feeling ko talaga magkakaroon talaga din ng magandang ending yung relasyon nila, lalo pa talaga naman bagay na bagay ang mga ganapan at mga ano. At alam ko mahal na mahal talaga ni Ken. Hindi na kita mo naman kung hindi mahal na mahal ni Ken yan si Enrique, yan si Liza. But may mga ibang priorities, nagbabago ang buhay, may mga but ako still kagaya ni Kuya Boy Abunda, naniniwala ako na in the very near future ay magkakaroon ng pangalan si Liza sa US, sa Hollywood, not particularly sa mainstream na pero dahil nga sa ganda, talino niya, husay niya, ay mapapansin din siya. It takes time para magawa yon, pero dahil nga sa baon-baon ni Liza na husay, hindi ako naniniwalang imposible yon, di ba? Napaka-possible yon. At yun na nga, hintayin lang natin yung tamang panahon. Sana yung mga bashers ni Liza din maunawaan yung pinanggagalingan niya, lalo pat eto na nga, hindi na rin niya tawag doon, na-reveal na rin niya na para sa iba sinasabing gimmick lang para pag-usapan, pero para sa mga taong nakakaranas ng mga ganung karanasan, especially at a young age, na ngayon ay ginagawa niya ng advocacy, gusto niya ng maging boses at mukha ng mga batang inabandona at minolest siya, or mga batang pinagsamantalahan ng mga ang tawag doon, na exploit ng bata, etc. na sa tingin naman natin alam naman natin nangyayari naman din talaga, pero kung may mga gaya din nila na ganung katapang na i-share sa publiko, di dapat po tinatanggap natin, at higit sa lahat ay inuunawa natin, binibigyan natin ng espasyo, kasi ang hirap ng mga ganung pinagdadaanan, di ba? Yun lang, masaya lang. So mga Lizcan fans, let's hope na kahit nasa magkadulong landas na sila or magkakaibang landas na sila, sana na-retain pa rin ang magandang friendship, especially among their family, sa amin na mga nasumusuporta pa rin, na kahit hindi sila maging sila uli or whatever, ihayaan natin na ang panahon na lang, kasi bayaan natin si Liza lumago, bayaan din natin itong si Enrique naman ay umusbong din, di ba? Lalo pat si Enrique, ang latest natin, alam natin nung makausap natin si Julia Barreto sa isang launch ng kanyang lip conditioner product, hindi pa doon nasisimulan yung proyektong pagsasamahan nila ni Enrique. So yan lamang po ang ating maibabalita sa ngayon, dahil ako na-excite dito sa mga ganapan sa Kongreso at Senado na nagbubulgara na at naglalatagan na ng kanilang mga kung anik-anik, at nakakagulat na makakita na ganun kadaming daan-daang milyong pera, na
Ay, naku, pinaglalaroan tayo ng gobyernong ito na sana tayo magkaroon ng mas malakas at nagkakaisang boses para ang mga ganitong klaseng bagay ay talaga ng masawata or upunahin natin para naman ibigay talaga sa atin ang mga nararapat na serbisyo para sa ating lahat. And on that note, nagpapasalamat ang Unbearable Channel dito sa Unbearable Channel sa YouTube. Paulit-ulit po ako ang inyong lingkod, Papa Ambet Nabus. Maraming salamat, pasensya na uli. Galing sa sakit. Si Don kasi